na iminungkahi ni na Senator Francis Escudero at Representative Rufus Rodriguez ang pag-insert ng pondo sa 2024 General Appropriations Act. Yan mga utol, no? Sa pagkakaalala ko nga, pinropose ito ni Senator Chis Escudero sa isang regular session, no? sa Senate. Okay, na ponduhan yung permanent structure o lagyan ng permanent structure ang Ayungin Shoal, na sa ganun talagang maklaim na natin na atin itong Ayungin Shoal. Kasi nga, 'di ba, sabi ng China, ang statement ng China tungkol sa Ayungin Shoal illegal na nakaparada o nakabalagbag doon yung BRP Sierra Madre at balak na nila itong kuhain. Okay? So, 'di ba, lagi nandito yung tensyon ng China at Pilipinas dito sa Ayungin Shoal. Mga utol, pinipilit talaga ng China na makuha ito. So, ang parang pinakasolusyon ng ating gobyerno ponduhan, maglagay na lang tayo ng permanent structure dyan sa Ayungin Shoal. Kasi ng mga nakaraan, 'di ba, mga pangyayari diyan. Kasi nga ang sabi ng China, nagdadala daw tayo ng construction materials dyan sa Ayungin. So hindi nila tayo pinapayagan at kailangan nating magpaalam o kailangan may authorization nila para lang tayo makapasok sa Ayungin Shoal. Grabe, 'di ba? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. I guess it's time, no, na maglagay na talaga tayo ng permanent structure dun sa mga teritoryo na pag-aari natin na pilit inaagaw sa atin ng China, partikular sa Ayungin Shoal, mga utol, dahil meron tayo naka-station doon, yung barkong BRP Sierra Madre. Okay, kailan ko lang nalaman ang ibig sabihin ng mga BRP. Ang ibig pa sabihin pala nito ay barko ng Republika ng Pilipinas. So yung BRP Sierra Madre natin ay station sa Ayungin Shoal na balak alisin ng China, mga utol, at illegal daw tayo doon. Ngayon, itong mga ating mga namumuno sa atin sa gobyerno ay gusto nang maglagay ng permanent structure sa Ayungin Shoal. Mas maganda yun, mga utol. Mamaya i-check natin. Pero ito hindi to imposible, mga utol. Ayan, nabisto. China may sinusuhulan umanong politiko. Hindi yan imposible, mga utol. Pwede talagang may ganyan. Okay, pero hindi po natin pwede patotohanan yan, mga utol, ha? Okay, hindi rin natin pwedeng i-deny yung na maaring totoo ito. Okay? Permanent structure sa Ayungin, pinondohan. Popondohan pa lang. Okay, PHTV, paki-subscribe siya. Paki-like na rin yung video. Alamin na natin to. Iniulat na isang source na sinabi umano ng isang analista na mataas ang posibilidad na gagamit ang China ng pera para suhulan ang ilang mga korap na politiko at military officials sa Pilipinas upang makakuha sila ng mga sensitibong impormasyon. Pwede talaga yan, mga hutol. Malaki rin umano ang posibilidad na mayroong mga asset ang Chinese government na kasalukuyang nanunungkulan ngayon sa gobyerno at ang mga korap na opisyal na ito ay gagamitin upang ipagtanggol ang polisiya ng China sa West Philippine Sea. Interesting. Tumangging pangalanan ang analista, ngunit sinabi niya na dapat magsagawa ng sekretong investigasyon ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang mga opisyal at mga politikong kumakampi sa China. Pero sa totoo lang, mga utol, pag mga high-profile cases dito sa Pilipinas, bibihira naman ang convicted o napapatunayang may sala. Kahit na napakarami na nagsasabi o mga aligasyon, nananatiling aligasyon lamang. Okay, yung mga corruption, mga utol, no? Bibihira yung mapatunayan. Oh, mabibilang mo sa daliri mo. Kasi alam naman natin justice system dito sa Pilipinas na babayaran tsaka kampihan-kampihan yan, mga yan. At kadalasan, kapag nagkaroon ng kaso ng korupsyon ng isang namumuno, di ba, pinagre-resign na lamang o inaalis na lamang, tapos itong gobyerno mismo natin rin ang gumagawa ng paraan para malihis yung mga datos o yung istorya tungkol doon sa gobyerno o sa namumuno na naakusahan. So wala talaga halos napapatunayan na nagkasala o yung marami, no? To name some, yung Dilima case, yung so on and so forth, mga utol. Pero syempre, innocent until
proven guilty. Okay mga utol, pero alam natin na nababayaran ang hustisya dito sa Pilipinas. So hindi imposible, hindi natin pwedeng itanggi yung posibilidad na may mga politikong pwedeng binabayaran ng China. Tama? Tuloy na natin. Sinabi niya na hindi na ito nakapagtataka dahil sa lakas ng impluensya ngayon ng Chinese government at layon din umano ng komunistang bansa na gamitin ang mga korap na Philippine military officials at politiko para pigilan ang lumalakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sino kaya sa mga yan? No? Ito ay matapos iniulat na itinutulak umano ngayon ng mga mambabatas na pondohan ang proyekto tungkol sa pagtatayo ng isang permanenteng istruktura sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na kung saan nakatalaga ang mga Philippine troops sa grounded na BRP Sierra Madre. Sinisikap din umano ng gobyerno ng Pilipinas na makabuo ng sarili nitong mapa upang kontrahin ang pinakabagong 10-dash line maritime claim ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ng pondong ilalaan ng Kongreso ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso para sa itatayong permanent structure sa Ayungin Shoal. Pero baka kulangin yun. Sinabi ni Malaya na isa ring tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na iminungkahi ni Senator Francis Escudero at Representative Rufus Rodriguez ang pag-insert ng pondo sa 2024 General Appropriations Act. Yan mga utol, no? Sa pagkakaalala ko nga, pinropose ito ni Senator Chis Escudero sa isang regular session, no? sa Senate. Okay, na ponduhan yung permanent structure o lagyan ng permanent structure ang Ayungin Shoal nang sa ganun talagang maklaim na natin na atin itong Ayungin Shoal. Kasi nga, 'di ba sabi ng China, ang statement ng China tungkol sa Ayungin Shoal illegal na nakaparada o nakabalagbag doon yung BRP Sierra Madre at balak na nila itong kuhain. Okay? So, 'di ba lagi nandito yung tensyon ng China at Pilipinas dito sa Ayungin Shoal. Mga utol, pinipilit talaga ng China na makuha ito. So, ang parang pinakasolusyon ng ating gobyerno ponduhan, maglagay na lang tayo ng permanent structure dyan sa Ayungin Shoal. Kasi ng mga nakaraan, di ba, ang mga pangyayari dyan. Kasi nga, ang sabi ng China, nagdadala daw tayo ng construction materials dyan sa Ayungin. So, hindi nila tayo pinapayagan. At kailangan nating magpaalam o kailangan may authorization nila para lang tayo makapasok sa Ayungin Shoal. Grabe, di ba? And mga utol, and to check tungkol dito sa pondo ng Ayungin Shoal mula sa Philippine Star Global. Funding push for permanent structure in Ayungin. Okay? Ito yung September 14 lamang. Mga utol, babasahin lamang natin ng konti. Ito yung naka-station natin, yung BRP Sierra Madre. So may mga personal tayo dyan, mga utol, na nagbabantay ng ating teritoryo. So kung maglalagay nga ng permanent structure, di maganda. Okay? So, legislators, yung mga congressman, are pushing to finance a project that will construct a permanent structure in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea, where soldiers are stationed on the grounded BRP Sierra Madre, barko ng Republika ng Pilipinas. Yung pala ibig sabihin ng BRP. The Philippines is also working on drawing its own map to counter China's latest 10-dash line maritime claims in the South China Sea and the WPS. The National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya said funding amounting to 100 million for the planned construction is being proposed in Congress. Okay? Malaya spokesman for the National Task Force on West Philippine Sea said Senator Francis Chis Escudero and Representative Rufus Rodriguez have proposed the insertion of funds in the 2024 General Appropriations Act. Okay mga utol? So legit yan mga utol. So mapag-uusapan yan next year pa. Pero maganda yung proyekto na yun. At ayon kay Senator Chis Escudero, hindi naman daw lilimitahan. Kumbaga, pwede rin itong maging kanlungan o silungan ng mga mangingisda natin at ng mga foreign, mga foreigners na pwedeng magpahinga dyan. Parang ganon. Yun yung pinropose ni
Senator Cheese Escudero. Okay, mabalik na tayo sa ating featured video mga utol. Ang pera ay gagamitin para sa construction at maintenance ng isang permanent structure sa Ayungin Shoal na kung saan regular na pinapadalhan ang mga Philippine troops na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre ng mga pagkain at supply. Tama yan. Sinabi ni Malaya ng inisyatibang ito ay magbibigay ng pera hindi lamang para sa Sierra Madre kundi pati na rin sa Pag-asa Island at 7 iba pang mga features sa West Philippine Sea na kasalukuyang inuokupa ng Pilipinas. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na bigla umunong nagsialisan ang mga barko ng Chinese Coast Guard at militia sa Ayungin Shoal matapos dumating ang aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Ronald Reagan sa lugar. Tama. Nabalita yan mga utol. Sinabi sa report na bahagi umano ng misyon ng USS Ronald Reagan aircraft carrier ng Estados Unidos ang magsagawa ng maritime patrol sa buong West Philippine Sea at bantayan ang sitwasyon ngayon sa Ayungin Shoal. Agad namang nagsialisan ang mga barko ng China sa lugar, ngunit sinabi ng mga eksperto na siguradong babalik din kaagad ang mga Chinese kapag nakaalis na ang US aircraft carrier sa Ayungin Shoal. Sinabi naman na isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na malaking tulong umano ang presensya ng US Navy sa West Philippine Sea dahil alam nila na takot ang mga Chinese na kumprontahin ang mga Amerikano. Totoo yan mga utol, di ba? Kailangan natin sila na magpatrolya dyan kasi nga sa kakulangan ng mga assets natin ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yun yung dahilan kung bakit tayo dinadarag at binubuli at hinaharas ng China Coast Guard, okay, Chinese militia. Kasi napakakonti natin, kumbaga kayang-kaya nila tayo. Pero kung nandyan kasama natin yung US at iba pang bansa na nagpapatrolya dyan sa ating mga teritoryo, siguro naman hindi tayo gaganyan. Kita nyo, kapag nandyan o kasama natin ang United States o yung United States na lang ang nagpapatrolya o umiikot man lang dyan doon sa freedom of navigation na tinatawag, hindi naman nagkakaroon ng komputrasyon. Pero itong mga nakaraan, di ba? Medyo hinarang din ng China Coast Guard. Malupit din yung ginawa nila, yung isang barko ng US, di ba? So talagang matapang sila na talagang igiit na yung claim nila dyan sa West Philippine Sea. So wala tayong ibang pwedeng gawin kundi tumawag o magsama ng mga kaalyado na sa ganun mabalanse man lang yung senaryo. Kasi kung tayo lamang hindi talaga natin kaya makipag toe-to-toe dyan sa China. Okay? So ano masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang. Tuloy na natin to. I can't wait dun sa China, may sinusuhulang politiko. Pero hindi yan imposible mga utol. Tuloy na natin. Iniulat ito matapos na mataan kamakailan ang mga Chinese fishing vessel na kung saan sangkot sa mga illegal na aktibidad malapit sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea at napag-alaman na mahigit 2 buwan na silang nagkukumpulan sa nasabing karagatan. Si Raymond Powell, isang Air Force veteran at team lead para sa Project Mushu na nakabase sa Stanford University na kung saan nag-iimbestiga tungkol sa mga ginagawang gray zone activities ng Chinese Maritime Militia ay na-monitor ang hindi bababa sa 6 na barko na kabilang umano sa Pingtan Marine Enterprise. Grabe, no? Ang kumpanya ay dati nang naka-blacklist sa Nasdaq Stock Exchange dahil sa pagsasagawa ng illegal, unreported at unregulated na pangingisda, kabilang ang illegal na pagkuha sa mga shark fins at mga paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa pagpayag sa mga mapang-abusong working condition. Ang 5 longliner vessel ng Chinese fleet na nakita sa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa hilagang silangan ng main island ng Luzon ay parehong blacklisted ng gobyerno ng Estados Unidos. Ang mga Chinese vessel ay nakaling sa kilalang Pingtan Marine Enterprise na pinagmulta ng Ecuador
dahil sa illegal na pangunguha ng pating at kinompronta ng Indonesian Authority dahil sa pagpapatakbo ng tinatawag na torture ship. Ngunit ito ay nakatanggap ng 19 na milyong dolyar na subsidy mula sa Chinese government. Ang report ni Powell ay ang pinakabago sa ilang serye ng mga ginagawang gray zone activities ng komunistang bansa sa mga maritime regions sa buong mundo, lalo na sa pinagtatalo ng South China Sea. Tsaka mga utol, no? Ito pa isa, no? Yung iniwan nila dun sa yung ilang bahagi ng West Philippine Sea, 'di ba? Inubos nila ang corals doon. Tapos ang matindi nito, yung statement naman nilabas ng China. Siyempre, sino ba pagbibintangan? Sila yung nandun. Itong Chinese militia, no? So, pagsilip ng ating Philippine Coast Guard, ng BIFAR, naubos na yung mga corals natin doon. So, yung corals po ay tirahan niya ng mga isda. So, ang tendency niyan, magsilayasan ng mga isda doon. Dahil wala na sila matitiran. Anyway, ang statement naman nilabas ng China ay gumagawa lang daw ang Pilipinas ng political drama. Tayo pa sinise. Tayo pa yung mali. Ang lupit talaga, mga utol. So, ano masasabi nyo? Pa-comment na lang, tuloy na natin. Anyway, feeling ko tapos na to. Wala na yung sinusuhulan, pero hindi ito imposible, mga utol. Na may sinusuhulan ang China o Chinese government na politiko o politiko natin at ibang mga tao dito sa Pilipinas para kampihan o maglabas ng mga propaganda para malihis yung issue at tayong mga Pinoy mismo ang magtalo-talo. 'Di ba nangyayari na yan ngayon? Okay? At alam ko naiintindihan nyo sinasabi ko. Pa-comment na lang ang inyong opinion hinggil dito sa ating topic, ating featured video. Maraming salamat PHTV, maraming salamat sa inyo mga utol. Huwag nyo kakalimutan magkomento. Muli ako si Target Achilles and behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Pakilike na rin yung video mga utol. Salamat po.